Hindi likod kundi ulo at balikat ng student athlete na yan ang unang tumama sa lupa sa kanyang ginawang high jump. Nakatayo siya at naglakad habang nakahawak sa ulo pero maya-maya nahimatay na siya at bumagsak. Nangyari yan sa palarong panlalawigan sa isang paaralan sa UP Maguindanao del Norte. Maayos ng lagay at hindi naman nabalian ng student athlete na ayon sa mga kasamahan ay nahilot dahil sa maling bagsak sa lupang may mga tuyong kusot o ipa ng palay. Paliwanag sa GMA Regional TV ng Superintendent ng Schools Division ng Maguindanao del Norte, dati pa raw silang walang ginagamit na kutsyon sa ganitong palaro, pero hindi raw nila pinababayaan ang kanilang student athletes. May commitment na raw sa kanila na maglaan ng home. Hulikam sa Taytay Rizal ang grupo ng mga kabataang nanggulo sa isang pumapasadang jeep. Ang tugon dyan ng mga otoridad, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Sa viral video na ito, kita ang hindi bababa sa 8 kabataang nakapalibot sa nakahitong pampasaherong jeep. May isang pumasok sa loob, may isang inikutan ng jeep habang nakaabang ang iba nilang kasamahan. Sa harap, may isang may hawak ng malaking tipak na bato at tila pinupukpok ang isang pasahero. Nagkalasan sila kalaunan. Nang humarurot ang jeep, hinabol nila ito. Kwento ng uploader, marami raw talagang kabataan ang tumatambay sa lugar kahit 10 oras ng gabi. In-upload ko yun for awareness, patap din yung ating public safety na mabantayan para hindi na maulit. Nangyari ang insidente sa Manila East Road sa Barangay San Juan, Taytay Rizal, pasado alas 10 ng gabi noong January 19. Sabi ng barangay, pawang mga edad 14 at 15 ang mga ito. Nakausap ko po yung isang magulang kahapon kasi po yung tatlo, wala po doon yung mga magulang. Ang sabi po ng isang bata na ang isa daw po, yung hinabol nila, kalaban daw po ng tropa nila. Paglilinaw ng barangay, walang pagnanakaw na naganap. Wala raw record ng pagnanakaw ang mga kabataan. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga magulang sa pamamagitan ng barangay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Pinaigting din ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar. Nag-deploy po kami ng police personnel doon sa area as well as yung mobile patrollers po natin. Meron po tayong police doon sa area. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Nakauwi na sa Pilipinas ang isang Filipino nursing aide na nagpa-deport mula sa Amerika. 3 buwan siyang na-detain ng ireklamo ng pang-aabuso sa pasyente. Nakatutok si JP Soriano. Justice, justice for you deserve to be free. Kuha ito habang ka-video call ng grupong migrante New Jersey ang isang Filipino nursing aide ilang araw bago siya ibalik ng Pilipinas. Malaking bagay na andyan kayo. Kahit na hindi ko kayo kilala, hindi ko kilala sa inyo pero yung suporta nyo sobrang laki na para malabanan ko to. 3 buwan siyang na-detain sa New Hampshire nang ireklamo ng patient assault. Noong Miyerkules dumating siya ng Pilipinas matapos magpa-deport. Isa siya sa 16 na undocumented Filipinos o illegal immigrants sa Amerika na dineport ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, karamihan sa kanila nasangkot sa mga kaso o may criminal record sa Amerika at wala ring legal na visa na manatili sa US. May mga Pilipino pang pinoproseso ngayon at tinitignan kung mapapabilang sila sa mga ipadedeport. How many Filipinos more are awaiting deportation as we speak? Between 350. Some are saying it's now up to 370, but we're still verifying on how many really are undocumented. Desidido ang Trump administration na i-deport ang lahat ng illegal immigrants sa Amerika. Kaya ginagawa ng Embahada ng Pilipinas ang lahat para matulungan ang undocumented Filipinos na sumasangguni sa kanila. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nadiskubre sa Australia ang bagong species ng isa sa itinuturing na most venomous spiders sa buong mundo. Kuya Kim, ano na?
dito sa Land Down Under sa Australia. Nakatira ang isa sa tinuturing na pinakamakamantag na gagamba sa buong mundo, ang Sydney Funnel Web Spider. Pero kamakailan lang, inilahad ng isang pag-aaral sa BMC Ecology and Evolution Journal na isang mas malaki at mas makamandag na species ng Sydney Funnel Web Spider ang nadiskubre. Ang Atrax christenseni, o Big Boy kung kanilang tawagin. Nasa 9 centimeters ang haba. Halos doble ang haba nito sa pangkaraniwang Sydney Funnel Webs. Ang Atrax christenseni, na pinangalan sa former head of spiders sa Australian Reptile Park na si Kane Christensen, ay unang nadiskubre noong early 2000s malapit sa coastal city ng Newcastle. This particular spider is a lot larger, its venom glands are a lot larger, and its fangs are a lot longer. Sometimes you might find them in a garage or in a bedroom or somewhere in the house where they might have wandered in during the night. At kung sakali bang mapadpad down under at makaenkwentro si Big Boy, payo ng eksperto, I would not recommend touching them, that's for sure. laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Huli kam ang pagpapaputok ng baril ng isang lalaki sa barangay Dos Hermanas sa Talisay City, Negros Occidental. Nagpaputok siya ng baril pababa sa lupa at ayon sa pulisya, nangyari ito kahapon sa gitna ng iringan sa lupa ng mga residenteng may-ari at mga security guard ng negosyanteng umuupa raw doon. Pero itinanggi ng security agency na nagbabantay sa lugar na may kaugnayan sa kanila ang lalaki sa video. Ayon sa pulisya, posible siyang maharap sa patong-patong na reklamo. Sa ngayon, hinahanap na siya ng Talisay City Police. Lumipad na po papuntang Amerika ang byuda ng opisyal ng PNP na isa sa 67 nasawi sa salpukan ng eroplano at helicopter sa Washington, D.C. sa Amerika. Nakatutok si JP Soriano. 2 araw matapos ang salpukan ng American Airlines flight at Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. na ikinasawi ng 67, umabot na sa 41 labi ang narecover sa nagyayelong Potomac River na pinagbagsakan ng mga ito. Nakuha na ang cockpit voice recorder o black box at flight data recorder ng eroplano, pati ang black box ng helicopter. Posible raw na simulan bukas ang iba pang operasyon kasama ang pagkuha sa iba pang lumubog na bahagi ng mga aircraft. Ipinahinto muna ng U.S. authorities ang pagpapalipad ng mga helicopter malapit sa Reagan Washington National Airport. Patuloy naman ang investigasyon ng National Transportation Safety Board sa sanhi ng disgrasya kung saan kabilang sa mga nasawi ang Pilipinong si Police Colonel Argentino Malabed Jr. na hepe ng Supply Management Division ng PNP. Sumulat na si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump para magpaabot ng pakikiramay sa kaanak ng mga nasawing pasahero, gayon din sa mga naulila ng mga sundalong sakay ng US Army helicopter. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, nang mabalitaan ng air collision, agad silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad kaugnay kay Colonel Malabed na nasa official travel sa Amerika. We knew that he was going to be on that aircraft, and so immediately our attaché, si Colonel Moises Villaseran, checked right away with his contacts, and they were able to inform him that the body of Colonel Malabed was found. Ayon sa PNP, natuloy na ang paglipad ng byuda ni Malabed patungong Amerika para tukuyin ang kanyang labi. Nakaabang naman daw ang embahada habang pinoproseso ang pag-uwi sa labi. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, bantayang mabuti ang mga bata. 2 bata magkapatid sa Labason, Zamboanga del Norte ang natagpuang patay matapos matrap ng halos 3 araw sa isang sirang sasakyan. Ang magkapatid na biktimang edad 5 at 6 na diskubre na may-ari ng talyer dahil nangangamoy na ang mga ito. Bago nito, naipablatter pa ng kanilang ina sa pulisyang nawawalan niyang mga anak. Ayon sa mga pulis, naglalaro lang at nangunguha ng bayabas sa mga biktima. Umiyak daw ang kanilang kalaro at umuwi dahil hindi ito nabigyan ng bayabas. At dahil sa takot na mapagalitan, nagtago ang mga biktima sa loob ng pickup. Doon na sila nalak sa loob. May mga palatandaan din daw na sinubukang basagin ng magkapatid ang mga salamin. Pero dahil tinted ang mga salamin ng pickup,
Wala nakapansin sa kanila. Naghihinagpis ang kanilang ina sa nangyari. Mabilis at chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kay Lig ang hatid ng episode ng Daig Kayo ng Lola Ko ngayong gabi. First time kasi na magtatandem sina Barbie Fortesa at Kim Jisoo sa episode ng My Crown Prince. Makakasama nila rito si Divine Osina na nag-post pa tungkol sa bonding nila sa set. Nireveal na ang poster ng upcoming romantic comedy movie na Everything About My Wife ng GMA Pictures, Creation Studios at Glimmer Studio. Bida rito sina Jenilyn Mercado, Dennis Trillo at Sam Milby. Ipapalabas ang movie this month. Red flags at toxic relationship naman ang tema ng newest single ni Blackpink Jennie na Love Hangover. Kasama niya rito si American rapper Dominic Fike. Literal na Hearts Day sa February 14 dahil Heart Evangelista is turning 40. Tila may countdown si Heart sa kanyang IG post na picture ng heart-shaped birthday cake na may nakasulat na charot. Pambihirang liham ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang nahalungkat sa Vienna City Library Archives sa Austria. May petsang June 1887 ang 5 pahinang liham ni Rizal para sa Austrian journalist na si Johannes Nordman. Nabanggit dito ni Rizal ang nobela niyang Noli Me Tangere at ang anyay delightful novel na ibinigay sa kanya ni Nordman bago siya maglakbay. Nadiskubre ang liham noong September 2023 ng Vice President ng Austro-Philippine Society habang nagsasagawa ng research. Mula sa paghahatid ng mga showbiz happenings, kwentong pambata naman ang inihatid ni GMA Integrated News Showbiz Reporter at 24 Oras Weekend Segment host Nelson Canlas. Ang kanyang children's book na si Migoy, ang batang tausog, halaw sa buhay ng kanyang partner na si Chef Miggy Cabel Moreno na isang tausog na ipinanganak sa Holosulu. Naisip ko, bakit hindi ako gumawa ng isang children's book na yung tatalakayin kung ano yung mga kinakain sa Holosulu. There's always a misconception about Mindanao, and this is a very good way, for us to really show that Mindanao is actually a safe place to live in. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Ang pagkamangha ng mga bisita sa underwater performance sa China, napalitan ng takot at gulat, nasakmali na malaking isda ang ulo ng mermaid performer. Nagpumiglas ang performer na isang Russian model para makawala sa bibig ng isda at makaahon. Pero natanggal ang goggles niya at lumharaw na sugatan ng kanyang ulo, leeg at mata. Ang malaking isda, pinaniniwala ang isang sturgeon na kayang lumaki ng hanggang 20 feet at kilalang umaatake ng mga tao. Base sa mga ulat, halos 6,000 pesos lang ang danyos na binigay ng kumpanya sa babae at pinigilan din daw siyang magsalita tungkol sa insidente. Wasak ang harapan ng SUV na yan matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa Jaén, Nueva Ecija. Pero hindi ito ordinaryong aksidente. Ang SUV kasi pinagbabaril ng isang rider bago ito sumalpok. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos na negosyanteng sakay nito. Nahuli agad ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Tumambad po sa pulisya ang ilang matataas na kalibre ng baril sa isang apartment sa Maynila. Pinaghahanap ang tenant doon na posibleng sangkot sa mga iligal na aktibidad. Nakatutok si Jomar Apresto. Pinasok ng mga pulis ang apartment na ito sa Santa Ana, Maynila sa bisa ng search warrant. Kasama ang mga taga-barangay at may-ari ng bahay. Kasunod ito ng nangyaring gulo noong January 14 kung saan mayroon umanong nakaaway ang lalaking nangungupahan sa apartment. Ayon sa mga saksi, tinutukan ng baril ng isang dayo sa lugar at nang himasok at nanggulo rin dito ang suspect bago tumakas. Ang lalaking nangungupahan, tumakas din. Pagpasok ng mga otoridad, nakita nila ang isang M16 rifle na nasa laundry basket. From that point, under that circumstances, nag-file po tayo ng search warrant sa court upang makuha yung
yung M16 rifle sa legal na pamamaraan. Doon nga nakapag-recover tayo ng isang M16 na rifle at isang caliber 40 pistol at dalawang 45 caliber pistol. Ay puno-puno ito ng mga bala doon sa kanilang magazine. Isa sa ilalim sa ballistic examination ng mga baril. Para malaman natin kung yung mga baril na yon ay nagamit sa pagpatay o sa pamamaril at isasama natin doon sa pagpapail ng kaso. Tingin ng mga otoridad, posibleng may atraso ang lalaking nangungupahan o kaya sangkot din siya sa gun running activities at sa illegal na droga. Sabi ng pulisya, sa oras na maibalik na sa korte ang warrant, gugulong na ang kaso at posibleng maharap sa iba't ibang reklamo ang nangungupahan sa apartment. Inaalam din nila kung nasaan ang pamilya nito na huli umanong nakita ng may-ari noon pang December 2024. May follow-up investigation din sa background ng suspect na nanggulo sa unit. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Soon, mare-reveal na ang mga kaabang-abang na eksena ni Jillian Ward at ng kanyang tatlong ka-love team sa My Ilonggo Girl. Pero bago yan, ni-reveal muna ni Jillian ang kanyang skincare secrets kung bakit glowing ang kanyang skin. Narito ang aking chika. Ang pabago-bagong temperatura nakakaapekto sa skin ng marami. Jillian Ward is no exception, kaya tinitiyak niyang well taken care of ang kanyang acne-prone skin. From no trace of makeup after work to being hydrated inside and out. I always exfoliate my skin. Tapos super mino-moisturize ko din po talaga yung skin ko. And sobra po ako mag-water ngayon. Nagte-take din siya ng vitamins at supplements. Pero ang pinaka-key niya to healthy skin, healthy diet at good vibes. The healthy na pagkain. And syempre kapag happy ka, it shows. Ayun po. Yes. Sunscreen, yes. Sunscreen, magandang lotion. Sa mga nagdaang episodes ng My Ilonggo Girl, mas lumalalim na raw ang pagkilala natin sa mga ka-love team ni Jillian, played by Michael Sager, Yasser Marta, at Vince Maristella. At sa fans ng rom-com, meron ng Team Francis, Team James, at Team John Paul. Sa mga susunod na araw, mapapanood daw natin kung paano matatahi ang mga kwento nila at kung paano magiging complicated ang kanilang labanan dahil sa mga role ni Jillian bilang Venice at doppelganger niyang si Tata. Ang goal lang po talaga na mapakita yung ganda ng Iloilo, tapos matulog yung mga tao na may ngiti sa kanilang mga mukha. Yun lang. Pero grabe po, para magkaroon ng almost 350 million views po online, sobrang big deal po para sa amin.